let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. Ngayon, ito po, no, real talk po tayo. Ang dami na nating problema. Nakuha pa nating mangialam. Alam niyo po ang China at Taiwan sa mga katulad ni Paul, paalam lang natin, no? Yan po ay isang bansa po yan. Renegade province ang Taiwan. In fact, si Chiang Kai-shek na pinuno ng Taiwan, nagtayo ng Taiwan, ay tumakas po sa China nung nagrevolusyon si Mao Zedong. Diyan po siya nagpunta. Diyan niya po inilagak yung kanyang gobyerno. Kaya po nagkaroon ng Taiwan, kung hindi nyo pa po alam. Okay. Ngayon, so ito po ay internal problem ng mga inchik. Ano po ibig sabihin ng internal problem? Parang pag meron pong probinsya natin, halimbawa po yung Mindanao, sinabi nila, aalis na kami, halimbawa lang po to. Oh, dapat ba makialam yung ibang bansa kung lulusubin ng AFP yung secessionist sa Mindanao? Oh, isa pa yan. One China policy tayo. Kasi nga po, kinakailangan magkaroon ng One China policy dahil kiniklaim noon ng Taiwan na sila yung China. In fact, ang official na pangalan nila noon, Republic of China. Kaya sila Mao Zedong, People's Republic of China. Kung dalawa ang China, aba sabi na UN, teka muna. Hindi po pwedeng dalawa ang China. Dapat may kilalanin tayong isang China. Yan po yung kinilala, PROC. At tayo po ay kinikilala natin yung People's Republic of China. Bilang China. Okay. So, ito po. Ang sinabi po ni Bronner, do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Sabi po yan ng Chief of Staff. Pag may nangyari raw sa Taiwan, ay mai-involve daw ang Pilipinas. Grabe naman kayo po. Bakit nyo i-involve ang Pilipinas? Internal problem po nila yan. Sila po ang may problema, mga inchik po yan. Bakit tayo makikialam dyan? Kung gusto nang bawiin ng China yung Taiwan, problema nila yun. Kanila yun eh. Kung gusto mag-resist ng China, ng Taiwan, problema nila yun. Dapat ba may makialam sa atin? Nung bang may nagsabi na yung Mindanao ay hiwalay namin? Noong 1970s, may secessionist movement sa Mindanao. Dapat ba makialam yung ibang bansa sa atin? Oh. Kung may Pinoy po, totoo naman yan, may Pinoy po doon. Kung may Pinoy po sa ibang bansa, AFP po ba ang nakikialam? Sa tingin nyo ba sa Taiwan pinakamaraming Pilipino? Saan po pinakamaraming Pilipino sa palagay ninyo? Sa US. Di po ba? Nagsasalita po ba yung AFP tungkol po sa immigration policy ng US? Di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Kaya sumagot po tong China. How to solve the Taiwan issue is the Chinese people's own business. And others are not allowed to make decisions. O, dinirekta na tayo. Hindi po para sa lahat. We advise the relevant people in the Philippines
not to provoke and play with fire in the Taiwan issue. Those who play with fire will get burned. Alam niyo po, ang tatapang po natin magsalita eh. General Bronner, papaalala ko lang po sa inyo. Diyan po sa South China Sea. South China Sea na po itawag natin kasi yung presidente South China Sea tinatawag eh. Tinapos na po ni BBM yung issue ng West Philippine Sea at South China Sea. South China Sea na po ang ginagamit niya. Okay. Diyan po sa issue ng South China Sea, paliwanag lang po natin dito sa mga to. No? Sa South China Sea po, General Bronner, makailang beses na tayong winater cannon ng China. General Bronner, ano pong ginawa ninyo sa AFP? Lumusob ba kayo? Tayo po yung binobomba ng China. May ginawa po ba kayong hakbang? O nagsalita ba man lang kayo? Ayaw nyong magsalita man lang. Kasi ayaw nating palalain. Pinoproject lang natin, inaapi tayo. Hindi tayo lumalaban. Bakit? Pag lulusubin yung Taiwan, makikialam tayo? Huwag tayong maglaro ng apoy. Huwag tayong maglaro ng apoy kasi tubig hindi natin kaya eh. Water cannon hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan sa water cannon pa lang. Iniitak yung ating yun ang po pinakamalala eh. Initak yung ating mga rubber boat. May nagawa ba kayo? May nagawa ba tayo? Kasi kung may nagawa kayo, putya, isusukan na kayo talaga ng gobyerno ng mga tao. Ang dami natin problema, lalahok pa tayo sa digmaan na hindi naman tayo kasali. Hayaan po natin niya sa mga inchik. Sasabihin nyo, pro-China ka kasi. Utot nyo. Kinukundi na ko yung mga pagwa-water cannon. May pro-China bang kinukundi na yung China? Pro-Pilipino ko. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Sus Suarez, Philippines should better prioritize the evacuation of its citizens in Taiwan instead of interfering other countries' affairs. Pahayag naman ni Amiro Rospe, away lang yan sa pagitan ng mainland at Taiwan, labas dapat tayo dyan sa issue. Philippines should abide the one China policy in which our country recognize. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Chris B. Vandernock, ang tapang talaga ni Bronner. Huwag ka na lang makisawsaw sa gulo ng ibang bansa, ang Pinas at tupagin mo dahil sa gulo ngayon sa gobyerno. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.